Magandang buhay. Alam ko, nakita mo tong video na to dahil naghahanap ka ng mga solusyon kung paano ka makakaahon sa kahirapan at sa mga problema mo. I hope you already went through tips 1 to 5 at pang-anim na po ito. Naririnig nyo po ang kasabihang health is wealth. Ito ay para sa lahat ng magwa-watch kung paano maging mayaman ang buhay mo, hindi lang sa worldly possessions but of course una lahat ang health. And in my third tip, sabi ko, dapat ang healthy areas mo ay ang apat na areas, ang mental, spiritual, emotional, and physical health mo. Unahin po natin ang physical health. Ang routine mo po sa araw-araw, yung po ang magpapa-perfect sa'yo na wala kang karamdaman. Kasi kahit po gusto mong lumago pero may sakit ka kasi kulang ka sa tulog. Una sa lahat po ang tulog. Kaya nga dinivide ng Diyos ang araw at gabi dahil intentionally ang tao dapat hindi nagtatrabaho sa gabi. Pero napakatigas ng ulo ng tao. Kagaya ngayon, borderless na po ang ating employment at saka economy, kaya po may nagtatrabaho sa mga call center na panggabi, which is yun nga dahil naging worldly na ang tao, nakalimutan na natin na unahin ang ating kalusugan. So, ang sunod po ay i-divide nyo po ang 24 hours nyo. 8 hours sa pagtulog, 8 hours sa trabaho, and 8 hours para sa sarili mo, sa pagkain, sa nourishment ng inyong skills and competencies, hygiene, exercise. Ngayon, sa umaga, when you wake up, of course, dapat sinasambit mo ang prayers mo kung ano ang gusto mo maging. Gusto mo maging payat ka, gusto mo successful ang relationship mo, gusto mo maging successful ka sa employment mo, sa negosyo mo, or in whatever field you want to succeed. Prayer po talagang una sa umaga. Pangalawa po ay ang pagkain. Ang pinagbabawal po ng Biblia na makikita natin sa Leviticus chapter 11, sa Deuteronomy, na pinagbabawal po ng mga pagkain at saka sa Exodus ay hindi po yan binago ni Jesus Christ. Ang sinabi lang ni Jesus Christ ay yung proseso. Kumbaga, kahit sa pananalangin, sinita po ng Diyos ang repetitive ni Jesus Christ. Ayaw ng Diyos po yung repetitive, ayaw ng Diyos yung ikaw ay nasa publiko. So when you pray, you are admonished to do it privately. In the same manner po, ang sinita ni Jesus Christ tungkol sa pagkain ay hindi po yung totally inalaw lahat ang pagkain. Kasi kahit po ibangga mo yung Biblia sa scientific wisdom kung bakit hindi pwedeng kainin ang pork, kasi unclean po yun dahil po siya ay hindi pinagpapawisan. Kaya lahat po ng peste or bakterya nasa katawan ng pig. Yan, shellfish, carnivorous na mga birds, kagaya ng vultures, bats, eagles, hindi po natin kinakain yan.
may mga fins or scales, kagaya ng shrimps, crabs at clams, kasi nga dumidikit sa kanilang fins and scales ang mga dumi. Yan. Animals without cloves, hooves, or that do not chew cud. Ito po yung camel, rabbit, reptiles, rodents. Hindi po kinakain ang ahas, hindi kinakain ang rat, hindi kinakain ang rabbit. Yan. Of course, ang blood and fat, kasi ang blood po ay nandoon lahat ang dumi. Kaya mayroon ng mga Christian faith na kahit magpasalin ng dugo, magpapakamatay na lang yan at hindi magpapasalin ng dugo, because they believe na ang blood transfusion po ay madumi dahil hindi talaga yan pwede. At ang fat, dahil hindi yan natutunaw. Crawling insects, except locusts pwede at saka crickets pwedeng kinakain in some context. Okay? Food sacrifice to idols. Definitely kasi parang nag-participate ka ng idolatry niyan. At saka, yun ang form of worship nila. Dapat hindi mo kinakain ang para supposedly doon sa spirits. So, in the sacrificial handling, ang firstborn animals ay usually binibigayan sa Diyos. Animals with defects, yung may mga, at saka food na may mga defects, halimbawa rotten na or nahulog na fruit, hindi mo na yan kakainin. Ganon. So, of course, hindi natin ito, lalo na ang mother of all church ay hindi na ito binibigyan ng halaga. Ang aking sinasabi lang dito ay ang Diyos ay may rason bakit tayo ay pinagbabawalan. This kind does not go out except ang ating pananalig na by fasting and prayer. Una po ay i-cleanse mo po ang body mo. Yan po kasi now you want to be healthy and wealthy equals to being wise. Kasi kung wise ka, unahin mo po sana ang kalusugan nyo, di ba? Kasi kagaya ko, I'm over 60, na kakain ko pa rin paminsan-minsan ang mga hindi na nakakain ng mga kabatch ko, di ba? Except really for soda kasi ayoko talaga niyan. But I can still eat ice cream, I can still eat halo-halo, I can still eat fatty foods na hindi naman high level ang fats. So, like beef, kailangan mo talaga pagkagising mo, take rock salt, yung sea salt po, pinch, and then inom ka ng warm water. Yun po ang pang-cleansing ko. At kung nakita mo doon sa aking health tips, ay ako po ay nagta-trampoline pa rin. At least 180 counts or 3 minutes, nagja-jump po ako para yung circadian rhythm ko ng aking puso ay nagpapump. Also, pag may araw, ako ay nagpapainit sa likod ko kasi critical po yung likod natin na mabilad sa araw para sa ating lungs. And then, ang grounding po, if you have the time, at least 3 times a week, ikaw ay mag-walking na walang shoes. So, ito po ang first phase sa cleaning your body. Unahin mo pong i-detox ang body mo. Marami pong paraan like drinking ginger. Kailangan malinis ang gut mo in order for you to have a functioning liver. Lahat po kasi ang naglilinis sa ating katawan ay liver. Ngayon, kung hindi maganda ang liver mo, pupunta sa kidney, pupunta sa heart, and then bloodstream. Kaya nagkakaroon ka ng mga high blood dahil nagklaklag po ang sobrang sugar.
Your body does not need carbohydrates except for energy. Kaya dapat, yun ang cause ng lahat ng sakit, ang sobrang kain ng kanin, sugary food at drinks. Thank you for listening and we look forward tomorrow po sa susunod na step to have a clean gut and body. So kung malinis po ang bituka mo, malinis din ang daloy ng blood mo. And yes, reversible na po ang diabetes, reversible na po ang blood pressure. Makikita mo yon. Google po kasi maraming mga doctors na talagang nagsasabi ang mga sakit na yan ay ginawa-gawa ng pharmaceutical para ikaw ay dependent at mamatay ka na lang dahil doon ka nakadepend. Thank you for listening. I hope you're enjoying the journey with me para sa positibong buhay.